Ang pulubing babae ay nagtsatsagang kumanta araw-araw para lamang maibigay ang pangangailangan ng kanyang batang anak, lalo na sa pagkain. Nang sa hindi inaasahan ng lahat, ang isang magarang kotse ang biglang pumarada sa kanyang harapan para siya'y pakinggan. Ang syudad noon ay nagising sa isang malamig na umaga nang si Sarah ay magising naman sa kanyang hinihigaang karton at luma ng kumot. Ang nasa kanyang tabi noon ay ang batang si Timothy, ang 2 taong gulang niyang anak. "Magandang umaga, mahal ko," bulong ng ina sa kanyang anak. Ang bata naman ay bagong gising pang natgon sa kanya. "Mahal din po kita, mami." Ang kailangan nilang gawin noon ay ang maghanap ng makakain, kung saan ay kailangan na namang dumiskarte ni Sarah para sa kanyang anak. Agad ay dinala ni Sarah ang mga karton at iilan nilang gamit mula sa iskinita na tinatawag nilang tahanan. Ang init ng araw ay hindi rin nakakatulong sa kanila. Kailangan na naman nilang kumilos para maghalongkay sa kung saan mang basurahan na kung ano mang pwedeng makain. Para mapakain ang kanyang munting anak ay nagagawang tiisin ni Sarah ang lahat. Sa bawat basurahan na hinahalungkat ni Sarah ay nadudurog ang kanyang puso. Pero nakasanayan na niya ang realidad ng kanyang buhay sa ngayon. Dahil ang pag-iyak ng kanyang anak sa gutom ay mas importanteng maibsan niya kaysa sa ano pa mang bagay. "Kalma ka lang, anak, susubukan nating maghanap ng masarap na makakain," sambit ni Sarah, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang anak. Habang ang bata ay napapatungo na lamang na parang naiintindihan ang sitwasyon na dinadala ng kanyang ina, sa kamalas-malasan kahit sa anumang tiyaga ng paghahanap ay wala pa rin silang nakikita na kahit ano. Si Timothy naman ay hindi matiis ang gutom kaya't labis itong nag-iiyak. Dito na nagawa ni Sarah ang isang bagay o natatanging kakayahan na kaya niyang gawin para mapakalma ang kanyang anak. Ito ay walang iba kundi ang boses ni Sarah. Sa hindi malamang kadahilanan at waring ang tono ng musika mula kay Sarah ang siyang natatanging nakakapagpagaan ng loob ng kanyang anak. Isang awiting parang nagsasabi kay Timothy na siya lamang ang mundo ng kanyang ina at wala nang iba pa. Gumana naman ang awitin na iyon kung saan ay napahinto talaga sa pag-iyak si Timothy. At nang mga sandaling iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang tao ang napadaan at nagbigay ng kaunting halaga sa mag-ina bilang paghanga sa magandang tinig na kanyang naririnig. Si Sarah naman ay natuwa at napasigaw sa kanyang anak. "Tingnan mo, nak, may pera na tayo, pambili ng pagkain." Gamit ang pera na yon ay nagawa niyang makabili ng tinapay sa pinakamalapit na bakery na kanyang nakita at kape na kanilang pinagsaluhang mag-ina. Isang simpleng pagkain para sa iba, pero ng mga sandaling iyon ay may espesyal itong sangkap. Ito ay ang kakayahan at katapangan ni Sarah na mabuhay sa ganong kalagayan at malampasan ang mga mahihirap na hamon ng kalsada para lamang may makain. Dito ay naisipan ni Sarah na maghanap ng isang lugar kasama ang pinaka-numero 1 niyang tagahanga, ang kanyang anak na si Timothy. Isang lugar kung saan magagawa niyang umawit at kumita ng mas marami pang pera. Sa mataong pwesto niya napili ay inilagay niya sa kanyang harapan ang baso na kanyang iniinuman para mapaglagyan ng pera. Ilang sandali pa, sinimulan na ni Sarah ang isang awitin. Ang awiting kanyang nalalaman at pinakaiibig. Ang mga tao naman sa paligid ay talaga namang napukaw ang pansin sa napakagandang tinig na kanilang naririnig mula sa pag-awit ni Sarah. Maraming tao ang tumigil sa kanya at pumalibot para makinig hanggang sa naging usap-usapan na siya sa paligid. Dala ng labis nilang paghanga na sila'y napanganga na lamang. Ang lahat ng naroroon ay walang masabi kundi paghanga sa napakagandang boses na kanilang naririnig mula sa isang babaeng walang tirahan na pwede nilang maikumpara sa isang profesional na mga awit. Habang dumarami ang tao ay dumarami rin ang perang nakakalap ni Sarah at ang bawat biyayang kanyang natatanggap ay labis niyang ipinagpapasalamat. Ito ay pagpapakita ng kanyang kalakasan kahit na mag-isa lamang. Isang kalakasan ngayon ay nagbibigay sa kanya ng biyaya na magagamit niya para sa kanyang anak. "Tingnan mo, anak, ang dami na nating pera. Makakabili na tayo ng maraming pagkain," bulong ni Sarah sa kanyang isip habang nagpapatuloy sa kanyang pagkanta. Matapos ang maghapong pagpapakita niya ng talento ay bumalik na si Sarah kasama ang kanyang anak sa iskinita kung saan sila sumisilong sa gabi.
Dito na nagawang bilangin ni Sarah ang mga perang kanilang nalikom, kung saan habang kanyang ginagawa ay makikita mo ang kanyang kaligayahan. Ngayon ay may sapat na siyang pera para mabili ng isang boteng gatas ang kanyang anak, habang si Timothy naman ay may painosente pang napangiti habang dinadama ang pagmamahal ng kanyang ina. Matapos bilangin ang bariyang katas ng kanilang pinaghirapan ay nagawa niyang kargahin ang kanyang anak. Muli pagkalabas ng iskinita para makabili ng gatas ay nagawa na naman siyang titigan ng iba ng may pagkamalisyoso. Sa isang store ay nagawang mamili ni Sarah, hindi lamang ng isang boteng gatas kundi ng diaper din at isang bag ng makakain. Ang mga sandaling iyon kung saan nagagawa niyang bilhin ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak bilang isang ina ay kanyang ikinatuwa at ikinaligaya ng kanyang puso. Hindi akalain ni Sarah na ang kanyang boses ang siyang magagamit niya sa sitwasyon niya ngayon. Ilang araw ang makalipas, si Morgan na isang milyonaryo sa nagmamay-ari ng chain ng musical stores kanilang bansa ang nalalagay sa matinding pagdurusa. Sa isang malamig na umaga noon, alas 8 ng umaga, ang milyonaryo noon ay nakaupo lamang ng tahimik sa harap ng fireplace at malalim ang pag-iisip. Wala siyang ibang imaheng nakikita kundi ang larawan ng kanyang yumaong asawa na si Caroline. Carol, miss na kita. Wala akong ibang nais kundi ang makasama kang muli. Ang alaala ng kanyang asawa ay hindi niya pa rin magawang makalimutan kahit na 2 taon na ang nakakalipas matapos mamatay si Caroline sa isang malalang aksidente. Si Caroline ay isang mahusay na orchestra singer na kilalang kilala sa lahat ng entablado sa kanilang bansa. Isang mga awit na talaga namang tinatayuan at pinapalakpakan ng lahat ng kanyang manonood at tagapakinig. Isang gabi ay nangyari ang trahedya na sadyang nagpabago sa buhay ni Morgan, kung saan isang malaking truck noon ang bumangga sa kotseng minamaneho ni Caroline. Ang kotse ay tumalsik ng napakalayo, na sinundan pa ng isang napakalakas na pagsabog, at nang hindi na makita ng otoridad ang katawan ni Caroline ay kinonsidera na nilang ito ay patay na. Ang pangyayari ay labis na dumurog sa puso ni Morgan na sadyang naging hamon sa kanyang emosyon. Si Trevor, ang butler ni Morgan na maraming taon na ring naninilbihan sa kanyang pamilya, ay biglang napakatok para tawagin si Morgan habang nagdadalamhati ang butler na siyang nakakakilala na kay Morgan. Simulat sa pulang pagkabata nito, pinagsilbihan na niya ang pamilya mula noong namatay ang kanyang ama, maging siya ay naaawa sa nakikita niyang kalagayan ni Morgan. Alam kong mahirap, pero kailangang mag-move on na kay Caroline. Si Morgan naman ay sumang-ayon sa sinabi ng kanyang butler, kaya tumindig na ito sa kanyang pagkakaupo. Sige na, marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong shipment na asikasuhin, di ba? Matapos makapag-almusal ni Morgan at ng kanyang butler, ay nagmaneho na siya kasama ito papunta sa isang musical store ni Morgan. Si Trevor ay nagbimistulang matalik na kaibigan ni Morgan na palaging nandyan para umalalay sa kanya sa bawat mahihirap na sitwasyon. Ang pagbisita sa kanyang mga stores ay normal na gawain ni Morgan. Nagbibigay daan ito para gawing abala ang kanyang sarili at makalimot. Nag-uusap lamang si Morgan at Trevor habang nasa biyahe, habang sa kabilang banda naman ng syudad ay nailawan na ng magandang sikat ng araw ang malamig na panahon ng syudad. Isang sandali na nga nang naging parte ng buhay ni Sarah at ng kanyang anak. Si Timothy gaya ng kadalasan ay gumising na naman na kumakalam ang sikmura. Kaya naman para maibsan ang gutom ni Timothy ay agad nagtimpla si Sarah ng gatas na halos mauubos kasabay ng kanilang pagkain. Kaya naman naisipan niyang umawit muli para makalikom ng sapat na pera. Sa bawat araw ay nagagawa niyang mag-perform sa harap ng maraming tao, kung saan nakakakalap siya ng konting barya bilang kapalit. Ang kanyang husay sa pagkanta ang nagsilbing liwanag sa kadiliman ng kanyang buhay. Labis siyang nagpapasalamat sa biyayang ibinigay sa kanya ng Diyos, at ang bawat kusing na kanyang natatanggap ay parang kanyang panalo sa araw-araw na digmaang kanyang kinakaharap. Nagawang makayanan ni Sarah ang lahat gamit ang kapangyarihan ng kanyang tinig. Ang musika ang nagsisilbing kasama niya sa paglalakbay bawat araw. Si Sarah ay wala nang maalala sa kanyang nakalipas, pero tadhana nito ay magbabago na dahil sa isang magaganap na pangyayari na sadyang nakalaan para sa kanya. Si Sarah ay naghahanda na para sa panibagong pagtatanghal. Nakalikom na siya noon ng sapat na halaga ng isang customer ang biglang dumating
Ito ay ang mismong lalaki na unang napadaan noon at unang nagbigay ng pera sa kanya. Matapos na marinig na umaawit si Sarah. Pwede mo bang kantahin yung nadinig ko? Nung una kitang makita. Nahiya naman si Sarah ay agad naman siyang sumang-ayon at inawit ang nais na madinig ng lalaki. Sinimulang awitin ni Sarah ang isang awiting napaka-espesyal sa kanya. Ito ay higit pa sa isang awitin at natatanging alaala na kanyang natatandaan. Sa isang makalipas na wala na talaga siyang maalala, siya ay nagising na lamang sa kamalayan noon na walang maalala. Dahil wala siyang naaalala sa kanyang nakalipas ay naglakad lamang siya kahit saan siya mapadpad. Hindi malaman ang kanyang gagawin kung sino siya at kung ano ang kanyang ginagawa sa bayan na yon. Dito na kasama ang ilan pang pulube na siyang nagbigay sa kanya ng pangalang Sarah. Nagawa lamang humiwalay ni Sarah sa grupo ng mga pulube nang madiskubre na siya'y nagdadalang tao. Dito na naging mag-isa si Sarah kung saan nagawa niyang manganak sa isang iskinita. Walang ibang naaalala si Sarah noon kundi ang awiting iyon na waring napaka-espesyal sa kanya. Ang awiting unang nadinig ng kanyang anak noong ito'y maisilang at ang una ding awiting nagpatahan sa pag-iyak nito. Sa bawat araw-araw ay walang ginawa si Sarah kundi ang maghanap ng pwedeng makakain para maibsan ang gutom ng kanyang anak. Nagagawa mang mapunan ni Sarah si Timothy ng gatas sa pagpapadede noong una, pero nung natuyuan na siya ng gatas ay dito na labis na naging problema para kay Sarah ang bawat araw. Si Sarah ay umawit ng buong puso sa harapan ng lalaking unang humanga sa kanya. Dito na naganap ang hindi inaasahan kung saan ang luxury car ni Morgan ay pumarada sa harap ng umaawit na si Sarah. Tila ang lalaking ibinigay ng tadhana para matagpuan ang landas ni Morgan at ni Sarah sa hindi inaasahang pagkakataon at sandali. Si Trevor ay bumaba ng kanyang masilayan, ang babaeng nakanta ay labis siyang natigilan. Agad niyang sinabi ito kay Morgan na nasa likod pa ng limousine. Si Morgan naman ay bumaba at nagtanong sa kanyang butler kung ano ba ang problema. Nang masilayan niya si Sarah ay nanlaki ang kanyang mata na para bang nakakita siya ng multo. Bigla na lamang nabuhayan ng emosyon si Morgan at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sensasyon. Caroline? Natulala si Morgan at Trevor hanggang sa matapos na ni Sarah ang kanyang awitin. Si Morgan ay hindi makapaniwala. Si Caroline nga ba ang kanyang nakikita? Si Morgan ay hindi na nag-atubili pang lumapit. Caroline, ikaw ba yan? Hindi na mawari ang ekspresyon sa mukha ni Morgan na para bang napahintong bigla ang mundo ng kanyang paligid. Si Sarah naman ay tila natigilan sa pagbugso ng napakaraming alaala sa kanya. Nakita lamang niya ang kanyang sarili na umaawit sa entablado sa harap ng napakaraming nanonood at pumapalakpak sa kanyang harapan kung saan inaawit niya ang nag-iisang awitin na nanatili sa kanyang isipan sa kabila ng nangyari. Isang awitin na linikha niya para sa kanyang minamahal na asawa na nanatili sa kanyang puso at isip hanggang sa huli. Naalala niya ang kabuuan ng aksidente. Si Sarah ay walang iba kundi si Caroline na napagkamalang patay ng 2 taon ang nakakaraan. Isang babae na nauwi sa paninirahan sa kalsada matapos ang aksidente. Wala din siyang kamalay-malay sa kanyang pagbubuntis bago maganap ang lahat. Maging si Morgan ay wala ring nalalaman. Si Morgan at Sarah ay bigla na lamang nagyakapan sa harap ng marami. Ang kanilang pagmamahalan na napahiwalay ng isang trahedya ay muling nagtagpo. Pero ang mas ikinaiyak ni Morgan ay ang malaman sa ngayon na meron pala siyang anak. Isang bagay na kinumpirma mismo ni Sarah ngayon ay naaalala niyang si Caroline. Ang ngalang Timothy umano ay ang middle name ni Morgan na madalas itawag ni Caroline sa kanya noon. Maging si Butler ay umiyak sa kanyang nasaksihang eksena. Wari mo bang tadhana ang gumawa ng paraan sa muli nilang pagkikita? Matapos ang sandaling iyon ay nagawa ng maiuwi ni Morgan ang kanyang mag-ina. Dito na nagawang mabalik ni Caroline ang dating buhay na meron siya. Kasagabay ang pagbabahagi sa kanyang asawa ng istorya at kanyang napagdaanan sa nakaraang 2 taon ng kanilang pagkawalay. Simula ng araw na yon ay naging masaya na at masagana ang kanilang pamilya at hindi na sila naghiwalay kailan paman. Isang istorya na nagpapakitang na saad man ang problema ang sitwasyon ay palaging may tadhana
na maglalaan sa iyo ng karapat-dapat na kasiyahan.